was sleeping with 5 women a day. I was so addicted to sex. Hindi ako nakakaramdam talaga ng takot. Hindi man lang ako nakukonsensya kasi ang nasa isip ko noon, pera na naman pa. Parang kinamuhian ko lang hindi ang magkaroon ng isang pamilya. Bago mag-umpisa talaga ang proseso ng pagbabagong buhay, may kinakailangan daanan tayong krisis para mayanig tayo, para magising tayo. Karanasan din ng panunumbalik ko doon sa pagkatao ko na hinahanap ko pero parang nawala. Jesus Christ, just allow me to go home safely. Talagang magbabagong buhay na ako. Lahat ng mga ginawa ko, pinagsisisihan ko na. Lord, I'm so tired. I wanna go home. Pag sabihin natin conversion sa perspektibo ng ating pananampalataya, ibig sabihin itong pagbabago ng puso, pagbabago ng ugali, pagbabago ng pag-iisip. No? Pero pag sinabing pagbabalik loob, meron kang binabalikan. At ang unang binabalikan mo ay ang sarili mo, yung tunay mong sarili. Kaya yung conversion ay kalimitan, karanasan din ng panunumbalik ko doon sa pagkatao ko na hinahanap ko pero parang nawala. Pero yan, ayon sa pananampalataya, ay pagbabalik sa Diyos. Kasi ang pagtuklas muli sa Diyos at pagtuklas sa sarili, kalimitan magkasabay. Sa Biblia, ang ginagamit nilang salita ay metanoia. No? At pag sabihin mong metanoia, dalawang bahagi yun. No? May turning away from. Tatalikuran mo ang isang bagay. Tatalikuran mo ang kasalanan at haharap ka sa Diyos. Meron kang talagang bibitawan. Meron kang tatalikuran sa sarili mo, sa buhay mo, sa mga gawi, sa mga ugali, sa mga nakamihasnan. Bibitawan yon. Pero hindi sapat yon. Kasi nakabitaw nga ako, pero baka wala naman akong hinahawakan. Hindi pa buo ang conversion. Nagiging buo ang conversion kung meron naman akong bagong buhay at bagong pagkatao na kinakapitan at niyayakap. Ang conversion, hindi basta-basta nangyayari. Hindi ito katulad ng papalitan mo ang sapatos mo or magbabago ka ng damit or papalitan mo mas malalim. No? Ang unang-unang magbabago ay pagbabago ng perspektibo, no? Yung pananaw ng tao, yung punto de vista. Meron tayong makikita na hindi natin nakikita noon. Meron tayong natatanto na hindi natin natanto noon. I met my wife. I was in the middle of my 17 years old. I am a BMX rider. We do exhibitions. We do shows. So a friend of mine invited us, our friends, to have a show in a fiesta. Ang unang nakakita yung friend ko. Sabi niya, bro, cute oh. So ako ngayon, yeah, pwede na. Pero I was challenged. Sabi ko, teka lang, gusto ko makilala to. Kasi cute, crush ng barkada eh. Kailangan ako yung mauna. Hi, Monty. Invited her out and then we started dating. During those times, it's a mass date. It's a simba. Simba tayo and then let's go out. So, nagsimba kami and then dinala ko siya doon sa tambayan namin ng BMX kung saan kami naglalaro. Of
course, para iyabang ko na, hello, dala ko na si cutie girl. And that was the time. Huwag na sila pag-usapan natin sa atin. And from that time, a month after, we started living together. Imagine, a 16-year-old girl and a 17-year-old boy living together. It's just like a bahay-bahayan. And I'm the father and she's the mother. We saw ourselves, nagkatakbuhan pa sa bahay, naghahabulan. Parang talaga kaming mga bata na naglalaro. Actually, pregnant na siya dun sa aming eldest daughter. Ano ba yan? Parang nagbahay-bahayan pa rin kayo? Hindi, anak. Bunta siya asawa mo. Mamaya makunan ka rin eh. Pahinga na kayo. We lived it together for 2 years. During those times, ang dami na namin problema. Dumating na yung point na hindi pa rin ako tumigil sa pagbi-BMX and with my friends, barkada. Kasama pa rin yun. Kung ano yung lifestyle ko noon, diretso pa rin, tuloy pa rin. Even na magkasama na kami ni Yoli sa isang bahay. I had relationships also with other women. But during those times, umuwi ako, the same thing. Pero iba na yung away namin. Yung dating naghahabulan, nagkikilitian, nawala na yon, napalitan na ng sigawan yon at bugbugan. Ano ba naman, Yoli? Tingin na pa ako sa dyan sa labas, ha? Ba't ngayon ka lang nagbukas ng pinto? Eh bakit basan ka na naman ng galing? Lagi ka na lang ginagabi ng uwi. Alam mo bang naghihintay kami dito ng anak mo? Ha? Bakit ngayon ka lang umuwi? Kanina pa kita hinihintay. Ingay mo! Sobrang ingay mo! Ganon! Kailangan ka namin ng anak mo. Napapagod na ako. Nandito lang ako sa loob ng bahay. Ikaw na Sa lahat na ayoko yung ginaganon ako. Napakasaya ka. Ah! Walang yaka! Puro ka daldal! Puro ka daldal! Bakit? Sino ba Nakakarindi ka! Nakakarindi ka! Bakit ikaw? Yung pinaggagawa Tama na! I thought that beating her up would make her stop nagging. Dito! Dito ka! Tayo usap. I was dragging her from our stairs up. Hatak-hatak ko siya sa buhok. I was cursing her. I was even telling her words that I can't even imagine that I will be saying. That my mom is a very prayerful woman. Kinuha niya si Yoli, hinatid niya sa bahay nila at isinusole sa mga magulang niya. Na sinabi ng nanay ko na sinusoli ko na po ang anak niyo kasi binubugbog ng anak ko. Pero sa hindi ko alam na reason, si Yoli bumabalik sa bahay. Umabot pa yon, dumating pa yung punto na nagkaroon pa kami ng second daughter. Yoli! Ano ba naman to? Ba't hindi mo bukas ang pinto? Malamang, gabi ka na naman umuwi. What do I expect? Meron ako kasing attitude na I'm like a firecracker. Na pag sinindihan mo yung mitya, dire-diretso. You can't control it until it bursts. Magbago ka naman! Hindi ako Pagod na ako sa'yo! Ikaw ang magbago! Tumigil ka! Dito dito! Dito ka sumigaw! Dito ka sumigaw! Pagod na ako sa pagbabike dahil alam mo, simula bago mo ako pakasalan, alam mo yung mga ginagawa ko, di ba? Anong ininangal mo, ha? Ha? Anong gusto mo palabasin? Na magaling ka? Na magaling kang asawa? Wala ka ng pakinabang! Wala ka ng pakikialam dito! Huwag kayong pakikialam! Wala ka ng pakinabang! Diyan lang kayo! Wala ka ng pakinabang! Ha? Yan. Sige, diyan ka! I got this monoblock chair, plastic chair of my daughter, eldest daughter. And winasa ko yun sa kanya. Apat yun eh. So I got the other one. And then, naubos yung apat. She was like a rag doll, being kicked around in a corner of our house. And begging me na, tama na. It went on and on hanggang nagkaroon pa kami ng third baby. So, tuloy pa rin, bugbugan and womanizing. Yoli was really, yung attitude niya is just like, mahal ko lang talaga si Monty. Umabot ng 15 years. Hi, Daddy. Kain na tayo. Sama ka na. Hey, Daddy. Oh. Bakit kayo lang? Asan nanay niyo? Wala pa po si Mami eh. Asan yung kapatid mo? Asan si Mitch?
Hindi ko po alam. Anong hindi alam? Mitch! 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 Daddy? Aba, Mitch, sino lalaki yan? Ba't kayo nagkukulong dito? Of course, a father, kahit gaano ka siraulo, pag nalaman niya ganun, mag-flare up. So nag-flare up ako. Napagbalingan ko ng galit ko was my eldest daughter. Napagbalingan ko siya kasi ikaw dapat yung nagbabantay sa mga kapatid mo. Bakit mo pinabayaan? So dun ko nabaling yung galit ko. Sinaktan ko siya ng todo. Sakto nun dumating si Yoli eh. Galing siya sa labas, dumating si Yoli. Nakita niya yung nangyayari. Umaawat siya, pero hindi niya na ako maawat. Ang ginawa niya, pinatakbo niya na yung anak ko na panganay sa bahay ng boyfriend. Since neighbor lang naman. Hinayaan niya na lang doon para lang tumigil. The day after, I found out that they left home. And during that time, it was dark. Kasi bumabagyo nung time na yun. Bumabagyo, brown out. It was like walang ilaw sa bahay, as in pitch black. Naririnig ko yung hampas ng hangin, yung bagsak ng ulan, sa yero. Sobrang dilim na nakikita ko lang na ang bukas lang na ilaw was yung sigarilyo kong nakasindi. Na ang buong paligid, napakadilim. Na ang buong paligid, tahimik man, pero para niya akong sinisigawan. Nakakabasag yung katahimikan. Na nakita ko yung sarili ko na tinatakpan ko yung ulo ko ng unan. Yung oras na yun yung pinaka malungkot na araw sa buhay. Doon ko naramdaman kung ano yung mag-isa. Nawala lahat. Nawalang liwanag na nakikita. Kahit sa kinabukasan ko. The day after, I found out that they left home. I felt alone. I felt so down and depressed. But I told myself, di ba ito yung hinahanap mo? Di ba this is the freedom that you're looking for? Sabi ko, let's stop this crap and let's have a fiesta. I got worse and worse and worse. Up to the point that I was sleeping with 5 women a day. And I was so addicted to sex that I can't live my life. I can't live a day without having sex. Smoking, sobra, I can't even finish like 2.5 to 3 packs a day. And maybe half case of beer a day. I was trying to kill myself. Sabi ko, mamamatay na ako masaya. Yung pagbi-BMX ko nag-level up. So I bring athletes to international events. I received an email from the Korean organizers that we need to fly to Korea because we were given a free invitation and accommodations to a competition there. But it came late. Imposible na kami makapag-avail ng visa. Next, Monty. Sabi ko, sige. Gloria. Mag-apply na rin ako ng visa. So apply ako ng visa that I wanted the visa overnight. I really need a visa tomorrow. What?
Yes, You ma'am. want a visa tomorrow? Yes, ma'am. It's Are you urgent. crazy? No, ma'am. Sabi nila, imposible yun. Overnight eh. Presidente lang ng Pilipinas ang nabibigyan nun. Sabi, binigay ko pa rin. Then when I was on my way home, I started talking to myself. Ano ba nangyayari sa buhay ko? And then I felt suddenly, I was so tired. What I can say, pagod ako spiritually. Sabi ko, parati na lang bang competition ng buhay ko? Kailangan ba parati na lang na pagkatapos ng isang babae, kailangan mas better na babae yung makuha ko? Sabi ko, Lord, pagod na ako. Gusto ko na umuwi. Pero sa lahat ng ginawa ko, tanggap pa ba ako sa bahay mo? Pero sabi mo, di ba, kahit gaano pa ako kasama, pag humingi ako ng tawad, patatawarin mo. Sabi ko, Lord, can you give me a sign na pinauuwi mo na ako? If you can give me a visa overnight, ibig sabihin, pinauuwi mo na ako. The following day, nakalimutan ko na lahat yun. Pero pumunta pa rin ako sa embassy, not expecting for a visa. Binuksan ko yung passport ko, and there it was, the visa. Nung makita kong ganon, sabi ko, tumingin ako sa taas, sabi ko, Lord, pinauwi mo na talaga ako. No? So nakaalis kami, punta kaming Korea. Pagbalik ko, umuwi ako literally sa Pilipinas na iba na. Nakita ko yung sarili ko nagsisimba na araw-araw. And of course, I learned how to go to confession regularly and take the communion every day. Tapos, I used internet to check on inspirational quotes. Tapos, I saw this spam inviting me to listen to this preacher named Bo Sanchez. Sabi ko, Bo Sanchez, nakikita ko to sa billboard dito sa EDSA, sa may San Carlos Seminary. Boring buhay nito eh. When I attended my first prayer meeting, I saw and I felt the love of God in that prayer meeting. Sabi ko, I think this is my home. This is the community for me. I craved to serve and to serve and to serve and to serve. Sabi ko, Lord, thank you. Really, really thank you for leading me to your home. Kaya lang, Lord, si Monty, hindi lang naman si Monty. Monty is Monty and Yoli. Paano yun? Galit na galit si Yoli sa akin. During the consecration, I always say, Lord, ikaw na bahala kay Yoli. Every day, Lord, ikaw na bahala kay Yoli. Ikaw nga muna. Okay. Bakit ba all of a sudden, bigla mo kinuha yung number ko sa anak natin? Hindi ko maintindihan. Basta, that day, I just felt na namimiss kita. Kaya ayun, hiningi ko yung number mo. Sorry sa lahat na nagawa ko before. Alam mo, akala ko dati ang buhay ganun lang.
pasensya ka na sa lahat ng kasalanan na nagawa ko. Sorry talaga. Whatever pain I caused you, I hope you can forgive me. I'm really, really sorry. I was trying to tell her na I'm a changed man. This is me now. Wala na yung dati na... Kasi may fear pa rin siya eh. Pero as I was talking and talking and talking and talking, dun niya na napapansin unti-unti. Tapos, iba na yung way of speaking ko. Iba na yung way of telling her things. Napakagaang. It was just para akong may malaking-malaking backpack na in-unload ko. Ako po si Ana, 25 taong gulang. Ako po si Sam, 19 years old. Unti-unti na rin siyang yung kanyang doubts nawala na. That na-convince na siya na totoo na nga yung change na nangyari. And pati siya, yung change, yung kanyang anger at saka yung kanyang thoughts about the past slowly nag-meltdown. Pinag-uusapan namin yung nakaraan na lalo na pag pinapakita na yung mga pictures namin ng mga kasal, mga wedding pictures namin, nagtatawanan sila kasi, Papa, bakit naman ganito yung itsura mo? Buti nagustuhan ka ni Mama. Na yung mga nakaraan, tinatawanan na lang namin. Really, it was a roller coaster ride. Pero hihinto rin yung roller coaster. And you will realize that there's really hope. And there's really light at the end of the tunnel. Aaminin ko, ang dami kong temptations every day. Pero ang parati kong sinasabi, pag andyan ang temptation, ang parating lumalabas sa bibig ko, Lord, I love you more than what it pleases me. Lord, mas importante ka sa nararamdaman ko at makakapagbigay ng ligaya sa akin. Bigla na lang mawawala yung temptation. Na-realize ko that everything that God gave us, may purpose lahat. Bakit nangyari yung buhay kong yun? Para magbigay ng pag-asa. Gamitin yung nangyari sa buhay ko para ipakita sa mga tao, may pag-asa pa pala ako. May pag-asa pa pala na bumalik yung saya at hindi tayo nabubuhay para sa atin lang, na nabubuhay tayo para sa ating lumikha. It's not all about us. It's all about Him. Kadalasan, bago mag-umpisa talaga ang proseso ng pagbabagong buhay or ugali or conversion, may kinakailangan daanan tayong krisis para mayanig tayo, para magising tayo. Sa palagay ko, yung kanyang pagkapagod, yung sabi niyang, Lord, gusto ko na umuwi. No? Yung karanasan ng powerlessness, hindi ako masyadong naniniwala sa sign. No? Dapat hindi ganong tumingin sa labas kung hindi tumingin sa sarili. Sa palagay ko, hinug na siya. Andun na yung pagkadesperado niya, lungkot na siya, mag-isa na siya. No? Kaya yung dumating yon, sinabi na lang niya siguro na, ito ang sign na magbabagong buhay ako. At yun ang isang punto ng conversion. Kung talagang walang-wala tayo, at wala tayong mapuntahan at hindi tayo pwedeng makaasa sa iba at hindi din tayo makaasa sa sarili natin, lalapit at lalapit tayo sa Diyos. Naaalala ko yung pagbabalik loob din ni
San Agustin eh. Kasi hindi masyadong madrama yung pagbabagong loob ni San Agustin eh. Nagbagong buhay siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos eh. No? At may sinabi siya, ang ganda, yung sinabi niya, Panginoon, kayo ang naglikha sa amin. No? At ang hindi mapapalagay ang aming puso't kalooban hanggang mapalagay ang puso namin sa inyo. No? Yun ang naging buhay ni Monty eh. Talagang ligaw eh. No? Pero yung lumapit siya sa Diyos, yun ang nagkaroon siya ng pagkakataon magbagong buhay. Mula pa siguro nung panahon ni Adan at Eva hanggang ngayon, ang conversion ay laging mahirap dahil nananawagan ito ng pagkamatay sa sarili upang yakapin ang ibang buhay na kuminsan ay ayaw natin. Ano yung mga hadlang sa conversion? Isa na yung yabang, no? Yung tinatawag na pride. No? Isang napakalaking hadlang ang pride or arrogance. No? Kasi hindi pwedeng makasarili yung taong dumadaan sa conversion. Lalabas at lalabas din yan sa sarili niya. No? Kaya yung pakikipag-ugnay, unang-una sa sarili, magbabago. Pakikipag-ugnay lalong-lalo na sa kapwa at pakikipag-ugnay lalong-lalo na sa Diyos. No? Kung mas lalo tayong nagiging makakristo, at lalong lumalalim at matindi ang ating pagmamahal sa kapwa, ang ating ugnayan at relasyon sa kanila, mas malalim at matindi ang ating conversion. We are 9 in the family. I'm the eldest. Nung umpisa, ang tingin ko, ang parents ko is noon and night. Night kasi maaga matulog ang mami ko, gigising siya ng maaga. Although there were times na magkasabay silang gumigising kasi tindera sila sa palengke. Tindera ng baboy ang nanay at tatay ko. Pero ang normal na ginagawa ng father ko is umuwi siya ng gabi at sa umaga marami ng tao sa bahay namin kasi politikong tao siya. Idol na idol ko siya kasi ang father ko napakakisig eh, napakatahimik na tao, pero ang nagsasalita yung aura niya. Madalas niya akong pinapasyal, madalas niya akong sinasama pati sa opisina niya. Close na close kami, talagang pagkakasama ko siya parang hindi ako matitibag, parang napakatibay ko. Akong bahala sa'yo. Siguro mag-enjoy ng konti. Brad, yung fried chicken na pakilala pa. So, mamamasyal, magre-relax, siyempre, alam mo naman siyempre. One time, dinala ako ng mother ko sa isang lugar na parang restaurant. Nakita ko, may kausap ang father ko na isang magandang babae. Tapos, nung nag-uusap sila, biglang nakita ko na lang, lumapit ang mami ko, biglang all of a sudden, nagkakagulo na. Alam ba niya na ako ang asawa mo? Hindi mo alam? Hindi mo kilala? Wala ako, hindi mo kilala kasi sino ka ako. Parang naging trauma sa akin dahil parang hindi ako sanay sa ganun eh. Hindi ako sanay na ang parents ko nag-aaway. Kapal ng mukha niyo! So, bukod dito sa inyong request, ano pa bang inyong ibang Parang napaka-importante ng ibang tao sa father ko. Parang, bakit doon may oras siya? Parang sa amin wala. Pagka umuwi siya, matutulog na lang siya. Pagka gumising siya, may kakausapin na naman siyang ibang tao. Kasi napagkasunduan ng aming barangay na magpapatayo sana kami siya nga pala anak ko si Glenn. Sige, tuloy. Papatay po sana kami ng basketball court. Hindi, actually kasi last week may nagpunta na sa akin dito regarding nga sa kanyang, anak, nakikita mo may kausap ako. Mamaya na.
Dahil nga ang nakapaligid sa akin may mga edad na tao. So sanay ako na ang kasama ko mas matanda sa akin. So nung grade 3 ako, nakatikim na ako ng sigarilyo noon. So hindi ko pa alam dahil nakikita ko ginagawa ng iba eh. So parang ang gusto ko ngayon, yung edad ko na hindi ginagawa ng normal na nakakaedad ko, nagagawa ko na. Parang mas exciting. Naghahanap na ako ng excitement noon. Hanggang nung minsan, mag-i-election noon 1967. Sa sobrang napaka-popular ng father ko na wala kang maipipintas, talagang future mayor siya noon eh. Lahat na ng tao, yun ang sinasabi. Merong isang pangyayari na tinawag ako ng father ko. Teka, sigurado ba kayo na anak ko yung nakita ninyo? Opo, sigurado po kami. Siya yung nakita namin. Umikot pa nga po siya doon sa may isang kali, tapos, di ba may dala siyang granada, tapos doon pa hinagis sa umpukan namin. Sigurado po kami, siya yung nakita namin. Glenn! 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 Ito yung anak ko. Yung mismong pagkakatayong kong gano'n, sinampal ako ng father ko dun sa harap ng tao. Pagkasampal niya sa akin, parang napakalakas. Pero dahil siguro matibay na yung isip ko at damdamin ko na hindi kami close, parang hindi ako tinablan eh. Pinakita ko na, bali wala yun. Ganun lang naman ang father ko eh. Hindi kami nag-uusap. Pero yun na yung mensahe na mali ako. Parang kinamuhian ko lang hindi ang magkaroon ng isang pamilya, kinamuhian ko maging isang tagapagsilbi sa bayan. Parang naging mas madali sa akin gumawa ng mali kaysa gumawa ng tama. Dahil mayayaman yung mga kaibigan ko, yung mga kasama ko, nakaka-rent sila or nagkakaroon sila ng pad. Pagka sinabi mo nung araw na pad, doon yung pad session. Normal yung lovemaking, sex, normal doon. Doon na dumadating yung mga nakulong na kami, yung madalas ako mga munisipyo eh. Na-kick out ako ng grade 7. Na-kick out din ako bago ako mag 4th year. So nung na-kick out ako, lumipat ako sa Manila. Tira, Brad. Teka lang. Teka lang. Sorry na, papi. Kaya nga, puri mo nga ako natitira. Ano? Uy! Ganda talaga ni Len, oh. Sinong Len? Ha? Len yung kaaway mo nung high school? Teka lang, pre. Hi, Len. Long time no siya. Glenn? Since then, sabi niya sa akin, kung wala kang ginagawa, punta ka lang dito. Nandito lang kami palagi. So, naging araw-araw na yung punta ko. Yun na yung naging school ko, hindi na yung bilyaran. Pagka kinikwentuhan niya ako, biglang nag-iiba agad yung paligid ko. Parang nag-iiba yung setting ng inuupuan ko. Parang gumaganda lahat. Parang ang pakiramdam ko gumagang yung pag-iisip ko. Tsaka parang yung sinasabi nga nila na meron ka nararamdaman na hindi mo alam kung ano yun. We were so young. Alam mo naman, dahil nga wala akong experience na magkaroon ng girlfriend eh. So nung nagkaroon ako ng girlfriend, naging passionate kami, naging sweet kami. Siyempre, parang nahuli ka sa biyahe. So unknowingly, meron ka ng ginagawa na hindi tama. Uy, Glenn! Huwag natira! Ha? Problema ka ba, pare? Hindi kasi ba napansin eh. Nagkisata. Ayip. Yun lang ba? Ibibigay ako sa yung gamot. Painom mo sa kanya, sulbagad yan. And true enough, after 1 week, na delay siya ng a month and a half, nagkaroon siya ng period. Glenn, magsalita ka naman, oh. Uy!
Len, I think I'm pregnant. Na naman? Di mo sinabi. Dahil mahal na mahal niya ako, parang sinadya niya. All of a sudden, biglang nasikipan ako sa kinakatayuan ko. Parang, wow, wala naman ako natapos. Tapos, wala naman akong kinabukasan. Hindi ko naman tinitingnan yung bukas. Tapos biglang mag-aasawa ko. Yung parang hindi yata tama. Parang gano'n. Unfair naman yata sa akin. Parang gano'n. Huwag kang mag-alala. I can take care of myself. Hindi mo to kailangan pa naman. Hindi. Len, gawan na lang ulit natin ng paraan. Katulad ng dati. Hindi ko na kayang gawin ulit yun. Hindi mo kasi naiintindihan ko anong nararamdaman ko. Kung anong iniisip ko. Bubuhayin ko ang bata. Gawin mo na kung anong gusto mong gawin. I'm setting you free. Len. Kinasal kami sa sementeryo, doon sa Paco Park. Sementeryo yun pero meron chapel. Sabi ko parang bagay na bagay yung sementeryo doon sa pakiramdam ko na para na ako namatayan. Parang gano'n. Siguro yung pare, tsaka yung sakristan, nagtataka na. Bakit kaya umiiyak tong lalaki? Lugi na nga yung babae, ikaw pa umiiyak. Pagkatapos ng picture-picture, bukas-bukas ng biglang tinapi ko lang siya. Sabi ko, alis muna ako. So, pag alis namin barkada, doon na uli kami sa pad. Siyempre, wala ka na naman gagawin doon. Durugan na naman kayo. Then, ilang nights, tsaka na lang ako umuwi uli. Nung nanganak siya, wala rin kami. Nasa ibang probinsya ako kasama yung mga barkada. A year and a half after, nabuntis na naman sila. Sumama ang loob ko, nagalit ako. Ayoko magkaanak. That was the time I decided, I will go away. Sabi ko, wala na mangyayari. Aalis na ako. We went to Cebu with a friend of mine. We were on drugs. After 2 nights, nung nandun sa cabin ng ship, I felt numbness. Parang nagmamanhid yung paa ko. Tumataas yung manhid sa paa ko hanggang nasa tuhod ko na, hanggang nasa hita ko na. Maya-maya, naramdaman ko na andito na sa belly ko. Nung naramdaman ko sa belly ko, iniisip ko, bagong shower ako, dapat refresh ako. Although, napagod kami, pero bakit umaakyat yung manhid? Hanggang nung nararamdaman ko na sa chest ko, so sabi ko, mukhang iba na to. Tumataas yung manhid sa paa ko hanggang nasa tuhod ko na, hanggang nasa hita ko na. So sabi ko, mukhang iba na to. Nung umaabot na sa chest, yung numbness, may konting pain. So ang ginawa ko, sabi ko nga, kahit napilyo at salbahay akong bata, meron ako palaging dalang rosaryo. Pero at that time, ang tingin ko sa rosaryo, anting-anting. Pagka may rosaryo ka, hindi ka tatabla ng mga sakuna, mga aksidente, palagi kang safe. But hindi ko alam, that moment, I started talking to somebody. Sabi ko sa kanya, Jesus Christ, just allow me to go home safely. Pabayaan niyo ako makauwi and allow me to see my wife and my mother. After that, hindi ko alam nakatulog na ako. Ang tagal daw ng tulog ko. And then, nung nagising ako, parang ang daming hindi kumikilo sa akin. Parang pagod na pagod ako. Hanggang nakadaong kami dun sa pantalan, dumiretso na kami ng uwi sa bahay. And the first thing I did was to ask for forgiveness. Meron daw akong hardening of the arteries. Meron daw ischemia. Meron daw akong enlargement of the heart. Tsaka hypertensive daw ako.
Tsaka anytime daw pwede akong mag-breakdown. My BP was shooting up so high, ang taas. I was 23 years old then and carrying a sickness of a 60-year-old man. Sa sobrang tindi nung dinaanan ko, yung nangyari sa akin, yung incident na yun, may bumagsak lang na isang bagay na ninenervyos na ako, nagugulat na ako, natatakot na ako. Anytime, any minute, aatake yung nervous breakdown ko. Since then, hindi na ako makatulog nang wala siya sa tabi ko. Hindi rin siya makaalis ng bahay kasi ayaw ko siyang umalis. Gusto ko nandun lang siya. Hindi na ako makalabas. Pagkalalabas ako, kailangan ko nakatranquilize ako. Kasi hindi ako makakalabas ng normal. Hindi ako makakalabas. Ang tagal nun. I started praying. I become prayerful. Every hour, nagro-rosaryo ko. Salamat ako, kapatid na Daddy. Ako si Brother George. After 10 years, I was introduced sa Christian Life program. Dati po ako'y nasa sanlibutan, ngunit po binago po ako ng salita niya. Marami po akong bisyo tulad po ng paninigarilyo. Habang nag-ongoing yung Christian Life program namin, hindi ako makapagsalita dahil kasi ang huhusay nila eh. Well-versed sa Bible, ako wala akong alam eh. Hindi ko nga kilala kung ano nangyari dun sa disciples eh. Jesus stood there and cried out, "If any man is thirsty, let him come to me." Nung ibabaptize na lang kami, 2 na lang kami natira. Yung isang drunkard at saka yung isang addicted. Pero yung mga marurunong at mahuhusay, nawala. Sumuko. Yung iba, hindi na nagtuloy. Iba talaga ang Panginoon Diyos. Talagang hahanapin niya yung makasalanan. At yung makasalanan na gusto magsisi, never turn back. Dire-diretso na yun. It was 180 degrees turning. At hindi na ako tumigil nun. Yung buong buhay ko dun sa pag-aaral ko sa eskwela, elementary, high school, intermediate, wala akong natapos na libro dun eh. Ang natapos ko ng basahin ng libro, Biblia. Totoo pala ang Panginoon Diyos. Pagka humarap ka sa harap ng Panginoon Diyos, wala kang kasalanan. Ganun sa kabait. At ganun kaperpekto ang Panginoon. For so many years, nung halos naikot ko na yung buong Pilipinas, sumasama ako sa service namin ng community, hanggang nakakapunta na nga kami sa iba-ibang bansa, if I can remember it right, 2001, me and my wife went to Dubai kasi yun ang center nung anniversary ng CFC. Pero Glenn, mag-unpack ka na. when we came home, Bago talaga bumiyahe. Tingnan na natin yung mga pasalubong natin. Para kanino ba to? Kay Aline siya kay Deken, bigay na natin. Len, what's Aray wrong? ko. Ayun na naman, Glenn. Nararamdaman ko na naman. Higa ka muna, higa ka muna. Kumikirot eh. Gusto ko na patingin to, Glenn. Okay, sige. Gusto mo tawagan ko na si Dr. Reyes? Sige, tawagin mo na siya. sabi niya hindi lang daw niya pinapansin, pero it has been there for so long. It was cancer of the breast, stage 2B. Kung ano yung ginagawa namin nung araw, walang nabago doon. Ang pagbabago lang doon, nagpupunta kami sa ospital, tapos nagki-chemotherapy siya, nagra-radiation siya, pero hindi ito hindrance para itigil namin o maiba yung buhay namin. It was all the same. In fact, hindi lang pareho. More fire, more burning. Mas tumataas yung pananampalataya. Mas kumakapit ka. Mas naiintindihan mo ang buhay. At mas pinasasalamatan mo kasi in spite of mga pinagdaanan namin dalawa, we were doing things together. We were serving the church together. And most of all, we were being blessed together. Len? Pero this time, parang iba na yung
nangyayari. I do things for her, not her doing things for me. Ako yung kumukuha sa kanya ng mga pagkain, years, dumaan. Ilang cycles yung chemo niya, yung radiation niya. Tapos, naging stage 3, up to the point na naging stage 4. Glenn? Glenn? Ano nangyayari? Glenn! Glenn, sumama naman ako sa CR. Doon sa mga dinadaanan niya, ako ang inaalala niya. Sabi niya, napapagod ka na. Sabi ko, hindi, lumalaki nga muscle ko. Dahil nakikita niya, nalulungkot na ako, nahihirapan ako, nangangayayat ako yung nagsasuffer. Kaya siya nahihirapan. Hindi siya nahihirapan dahil may sakit siya. Kaya siya nahihirapan. Ayaw niya mahirapan yung mahal niya. Len, okay ka lang? Len? And then she told me, from now on, no more Western medicine. I'll just rely on my God the way we did before. I'll just rely on Him and wait for Him. That was the start na hindi na siya umawak ng gamot, hindi na siya uminom none whatsoever. Hindi na kami nagpatingin. Dumating yung pain management, dalawang doktor. It was early in the morning nang dumating. I was out of the room. Yung dalawang doktor lang at saka yung kaibigan namin. After 5-6 minutes, teka muna, parang hindi na siya, parang wala ng air. Ganun lang. Parang wala ng air. Tapos tinignan nila yung pulse, tinignan nila yung heartbeat, tinignan nila yung blood pressure, veins wala, collapsed. She's gone. For the past 2,700 days, more or less, after her death, almost every day I see her. Nadala ko siya ng bulaklak. Ang realization ko, kaya pala dumaan ako doon. Kaya ko pala dinaanan yun. Because ang rason ng Panginoon Diyos sa akin, kung hindi mo dadaanan yan, hindi mo matatanggap yung mangyayari sa Kanya. Pagka pala ang puso mo nakatuon sa serbisyo, sanay ka na at hindi na ito parang baliwala lang. It's just, it comes naturally. Nagli-lead ako ng worship, nagbibigay ako ng workshop na hindi sa panaginip, hindi ko maisip na magagawa ko yon. Hindi ako nagsisisi kasi ginamit ko yung mga kahinaan ko, ginamit ko yung mga nangyari sa akin na hindi tama, ginamit ko yung mga naging experience ko na mali, ginamit kong tungtungan at sandalan at pundasyon para maitama ako. Maraming nagsasabi na when it's your time, it's your time. Maraming beses na akong nakakita na hindi ko napansin na tinatawag na ako ng Panginoon Diyos. Dahil siguro wala yung isip ko sa Kanya at wala yung puso ko sa Kanya, hindi ako nakatuon sa Kanya. Hindi ko nakikita yung mga tawag niya. Nag-intay pa ako ng isang tragic na pangyayari bago ko makita. Sa bawat isa sa atin, merong ganun. Sa bawat isa sa atin, merong inutos. Meron tayong bawat gawain dapat gampanan. At ito ay yung pananagutan natin sa Panginoon Diyos. Madalas nangyayari ang conversion experience
kung nararanasan natin ang karupukan ng buhay. Kung more or less, no, okay naman, maganda ang takbo ng buhay natin, ang hirap magbagong buhay, magbago ng puso. No? Pero kung may krisis or may pagkayanig or yung sinasabi nga natin, bulagahan ng Diyos, mamumula tayo sa katotohanan. Isang halimbawa dyan kay San Ignacio de Loyola. No? So, yung binata siya, yung panahong yun, gwapo pa siya. No? Ang pinaka-importante sa kanya, maging mayaman, maging bida, maging sikat sa mundo. Kaya kaliwat kanan ng ligaw niya sa mga babae. Tapos noon, ano nangyari sa kanya? Tinamaan siya ng kanyon, no? Sa paanan, sa tuhod. So, muntik na siyang mamatay. No? So, yun ang tinatawag na krisis. No? Parang ang tawag nga sa kanila dyan, yung bulaga ng Diyos. Kaya imbis na maging makasarili, naging makatao siya, naging makakapwa, naging maka-Diyos. No? And that started his conversion experience. At sa palagay ko, kay Glenn, yun yung pagka-stroke niya. Na-stroke siya eh. Kaya, nagising siya sa katotohanan na, marupok pala ako. Hindi uubra yung baril ko, pagka-adik ko, yung mga bisyo ko. Napakarupok ng buhay, napakarupok ko. At dapat hindi ako magyabang. At hindi ako pwedeng umasa sa sarili ko. Aasa at aasa lang ako sa Diyos. Kaya may pagbabago ng perspektibo, may pagbabago ng values o kahalagan at pagbabago ng relationships sa katayuan ni Glenn. Napalapit siya sa Couples for Christ. No? Kaya doon lumago ang kanyang pananampalataya at lalong dumali yung kanyang pagbabagong buhay. No? Kaya naman yun namatay na yung kanyang asawa, di ba? Si Len. Matatag na yung kanyang pananampalataya na natanggap na niya yun. No? Sa ayaw natin at sa gusto, ang buhay marupok. No? Kaya nga, ang sasabi nga ng kanta, ang tao ay marupok. No? Magkakasakit at magkakasakit tayo. Tatanda at tatanda tayo. No? Magkakaproblema at magkakaproblema tayo, maski sino man tayo. No? Yun ang ibig sabihin ng maging tao. No? At madalas, ginagamit ito ng Diyos para magising tayo at mapalapit tayo sa Kanya. Ang conversion raw ay laging nag-uumpisa sa isang uri ng krisis. No? Yung krisis na yon pwedeng dramatic, no? Talagang maladrama, o simple pero malalim. No? Minsan, sa pang-araw-araw na buhay, darating ang conversion doon sa minsan pagod na pagod ka at mapapatanong ka na, ito na ba lang talaga ang pakay ko sa buhay? Walang nakakakita niyan, walang nakakarinig, walang dramatic na pangyayari sa paligid mo. Pero may isang tinig sa loob mo na nagtatanong na, ito ka na nga ba lang? At minsan, uuwi yun sa malalim na pagsasaliksik, pagsusuri ng buhay, at umuwi na nga sa paghahanap. Ano bang mahalaga sa iyo? Bawat tao, meron tayong scale of values or hierarchical values, may pinaka-importante sa buhay natin. Iba sa atin, pagpalagay natin career, or trabaho, or iba sa atin siguro pamilya, mga relasyon natin sa mga mahal natin sa buhay. Iba sa atin siguro success, achievements, pera, maging mayaman, umasenso sa buhay. Ngayon, kung magaganap ang conversion experience, magbabago yung scale of values. Kaya
Pag sabihin natin conversion, reorientation rin yan. Pagbabago ng direksyon ng buhay. Nakagisnan kong buhay maganda. Meron kaming pwesto sa retail market na mga gulay at saka mga prutas. Ang tatay ko naman, security guard sa Subic. Mga anak, baba na kayo. Kakain na. 5 kami magkakapatid. Ako ang panganay. Maganda ang nanay ko, syempre mabait. Tsaka pagka nagkakasakit kami, talagang alaga niya kami. Ma? Kain ng kain, ha? Sarap na? Ma? Oh, Baka masama pa pakiramdam ko. bakit? Baka nalalagnatin ako. Baka naman nasobrahan ka ng pagod. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Saglit lang, ha? Ikukuha kita ng sopas para makakain ka. Mabuti pa. Nung 12 taon na ako, natatandaan ko, yung nanay ko, nakunan. Tapos, madaling araw, nanay ko giniginaw na. Pala, nagtataas na yung lagnat niya kasi na-infection yung ano niya. May nagsabi na maligo daw na may gas. Eh, bagong raspa nanay ko noon. Tapos, binantayan ko siya sa ospital noon. Sabi niya sa akin, Yunida, yung mga kapatid mo, alagaan maigi. Hindi rin nagtagal, namatay din ang nanay ko. Nung mamatay yung nanay ko, yun na, nahinto na ako sa pag-aaral. Kasi yung kapatid ko, magpipitong taon pa lang kasi yung bunso. Tapos, ang tatay ko nga nadidestino sa Subic. Wala naman din kasing may iwan sa amin, walang mag-aalaga. Kaya ako na yung nag-ano na mag-aalaga ng mga kapatid ko. Punasan mo na kita. Bago ka matulog, ha? Ako nagpapaligo sa kanila. Dumi mo na eh. Ginugupitan ko yung buhok nila. Tapos ginugupitan ko ng kuko. Pag nakikipaglaro sila at may maaway sa kanila, siyempre pagtatanggol ko. Hindi na nga ako nakapagpatuloy ng pag-aaral kasi gusto kong matignan yung mga kapatid ko. Sila na lang ang nag-aaral. Marita, ha? Huwag ka na maglilikot. Inayos na kita. Tapos nung 14 anyos ako, naiisip ko na parang nakakapagod na rin pala. Na halos hindi ko na naintindi rin yung sarili ko, parang mga kapatid ko na lang. Parang isa na rin yun, kaya ako nakapag-asawa ng maaga. Parang gusto ko na rin takasan yung ng obligasyon ko sa mga kapatid ko. Sumama na rin ako dun sa napangasawa ko. Sige na, kain na tayo. Lagay mo na dyan pagkain. Sige po. Ay, Nay. Mabait naman yung Magandang gabi ho. napangasawa ko kahit naman papano. Pag kumikita siya ng binibigyan niya naman ako. Nay. Tapos binibigyan niya rin nanay niya kasi nakasama kami sa bahay, nakapisang kami. Kaya lang, hindi ko alam na meron siyang bisyo na nagdadrag siya, ganun. May inom siya ng bawal na gamot. Nung edad, maglalabing 5 taon na ako, yun, nagbuntis na ako sa panganay kong anak. Buntis ako noon sa panganay ko. Malaki na, halos kabuuan ako na siguro. Eh may nagsabi sa akin na, puntahan mo sa ganun, nasa ganun beer house. Una, akala ko hindi totoo. Tapos hinanap ko siya doon sa beer house. Una, ayaw kong papasukin nung bantay. Kasi nga bawal nga raw yung babae, lalo na yung asawa, bawal. Eh nung lumabas yung asawa ko, nilalamok na ako doon eh, tagal. Nung makita ko nakaakbay yung babae sa kanya, halos nagyayap ko sa kalsada, yun, sinugod ko. Tinawag ko pa yung pangalan niya, tapos sinabihan ko, walang niya ka, pag ano ko, bigla akong sinaksak, nasangga ng asawa ko, dito. Tapos yung babae, hinablot ko yung buhok niya, gano'n, walang niya ka, may asawa ko yung ginaganon ko, nungudgud ko yung mukha, nagpapangabot kami. Pero sinasaktan niya rin ako, pero naiilag ko yung tiyan ko, tapos naawat kami. Hindi ako sinaktan ng asawa ko, pero nauna siya umuwi.
Nanganak ako June 5 yun. Tuwan-tuwa asawa ko noon. Tapos nagbago naman siya. Pinakikita niya naman yung pagbabago niya. Maaga siyang uwi. Lahat ng pera niya binibigay niya na sa akin. Siguro mag-1 taon na ho yung anak ko nung sinaktan ako na asawa ko. Nasaktan niya ako. Matinding away ang nangyari sa amin noon. Tapos muwi uli ako sa tatay ko. Dala-dala ko yung anak ko. Kasi doon na ako na malagi sa tatay ko. Tapos, yung asawa ko, hindi na kami pinupuntahan. Sabi ko maghanap ako ng trabaho. Naglakad ako magmula sa amin hanggang Abinida. Lakad lang ako mula hapon, inabot na ako ng gabi sa paglalakad. Talagang hindi ko pa alam kung anong lugar yung pinasok ko. Basta nakita ko lang may nagsasayawan, nagiinuman. Ate, parang naligaw ka yata. Naghahanap kasi ako ng trabaho. Actually, parang nahalata ko na nga eh. Pwede? Ibibigyan ko sa'yo ng trabaho. Ano pa trabaho? Halika, sumunod ka sa akin. Make pa nila ako, ganun. Sabi kung ano raw yung makikita kong gagawin ng mga dancer, gawin ko rin daw. Oo naman ako ng oo. Basta nasa isip ko nung basta pag uwi ko, kailangan may pera akong dali. Noon, isang beer, hindi ko pa naubos, nalasing ako. Tapos nung mga ilang araw, laging ganun, nakaisa, 2 pa lang ako. Sa magdamag, nakakadalawa lang ako kasi nga mapait eh. Napapaitan ako. Nung may nagturo sa akin na kapwa ko dancer na, ito, inumin mo to para maging makapal ang mukha mo, para maging malakas ka uminom ng beer. Sabi niya, malakas ang kita mo. Tapos tinuruan nila ako mag-syrup. Balot! Isang gabi, nagulat na lang ako nung nagsasayaw ako doon sa loob ng beer house. Nakita ko yung asawa ko, siya pala yung nagtitinda ng balot penny. Ano ba? Ay, ano na? Susunod na lang tayo. Balot! Ano ba yung mga laking yan? Sabay na tayo. Sige, antay tayo. Ida, mag-usap tayo. Ngayon ko lang siya nakitang umiyak eh. Ida. Kung ano mang kasalanan. Totoo nun, ayoko na. Kasi hindi alam ng asawa ko na mag-abroad ako, magja-Japan ako. Pinangakuan ko lang siya na kunyari makikisama ako sa kanya. Pero ang totoo nun, hindi bukal sa kalooban ko. Tapos yun, isang beses lang kami nagtalik, hindi ko alam na makakabuo na pala yung ganun. Oh, Nida anak, nandiyan ka na pala. Kumusta yung practice? May petsa na ba alis nyo papuntang Japan? Mabuti nakasama ka dyan. Ano mo, tingin ko yan na magpapabago ng buhay natin eh. Tay, hindi po ako matutuloy sa Japan. Ha? Bakit? Tinanggal po ako sa grupo. Kasi buntis po ako. Sino ama? Yung asawa ko po. Yung gumuhulat yung pangarap ng tatay. At mula nung parang napapansin ko na yung hindi na siya umiinom ng gamot na sa sakit niya, humihina na yung katawan niya. Parang sinira ng asawa ko yung buhay ko. Nakisama ako uli sa kanya hanggang sa ipinanganak ko yung pangalawang anak ko. Pero nakakaramdam na ako ng galit sa kanya kasi dahil nga sa ginawa niya, hindi na natupad yung pangarap namin. Nung naipanganak ko na yung pangalawang anak ko, naloko na ako sa bisyo. Parang nawalan ng direksyon na rin yung buhay ko. Natuto na ako magbarka-barkada. Nasa na ano na yung pagdodroga ko. Kahit na minsan umiyak yung anak ko, halos hindi ko na pinapansin eh. Kasi parang yung galit ko sa tatay niya na ano sa anak ko. Tapos nung naloko na ako sa bisyo. Kinuha ng asawa ko yung anak ko. Ang buong akala ko yung anak kong panganay nandun pa sa tatay ko. Hindi ko alam na kinuha na ng asawa ko. Di naging 2 anak ko na yung napunta sa kanya. Tapos, nabalitaan niya na ako nakikipagbarkada, ganun. Hindi ko alam na hinahunting niya kami. Hanggang sa meron siya nakaaway.
Nung nabalitaan ko napatay yung asawa ko, siyempre umiyak ako pero parang nabunutan na rin ako ng tinik. Kasi marami nga siyang ginagawa sa akin pananakit nung araw. Bumalik uli ako sa pagsasayaw. Kasi kahit siya naman, pwede kang, pagkabata ka, marami kang ma-applyan. Siguro 25 na ako, magte-26. Ganun. Nasa 26, 25 ako nung mahinto ako sa pagsasayaw. Nasama naman ako sa sindikato. Mga naglalabas kami ng mga bulto-bultong mga damit, mga kung ano ng mga gamit na ilalabas namin. Ang mahawak din sa amin, pulis. Marami kami pinupuntahan. Tapos yung halos yung sasakyan namin napupuno ng mga nilalabas namin mga gamit. Pagdating ng uwian namin, partihan namin, 5,000, 7,000, nakakatuwa dahil siyempre, ang bilis kumita ng pera eh. Nung mga panahon na yon, hindi ako nakakaramdam talaga ng takot. Hindi man lang ako nakukonsensya kasi ang nasa isip ko noon, pag uwi namin ito, pera na naman, partihan eh. Yun ang nasa isip ko noon, kundi puro pera. Pupunta ako sa mga barkada ko, magbibisyo kami. Tapos pagkabisyo, susugal ako. Halos nung umaga na ako, habang nagsusugal ako, umiinom ako. Lumakad ako ng sarili ko dahil akala ko kaya ko na yung... Kasi nakikita ko naman yung ginagawa ng mga kasama ko eh. Nung kasalukuyang kasama pa ako sa sindikato, nakikita ko naman yung ginagawa nila eh. Sa isip-isip ko, kaya ko na to. First time ko na makulong, mahirap. Kasi maraming siga pagpasok mo, yung mga tomboy. Sige, pasok! Nandung paglilinisin ka ng buyon, yung kubeta ba? Pagka sasahig ka lang matutulog dahil wala ka munang tarima. Ay, ilinis ka na si CR dito. Magsasaing, maglalaba. Lahat ng mga ginagawa namin, ikaw na ang gagawa ngayon, ha? Tumagal ako sa kulungan siguro, mga 4 na buwan, gano'n. Wala kasi mga kapatid ko na magpipiyansa sa akin. Wala din mga kamag-anak ko na pwede akong tulungan. Dahil ng mga kaibigan ko, dapat nadamayan nila ako dahil nung time na meron ako, hindi ko na sila nakita noon. Kumusta na kayo? Kumusta ate? Ano ba naman yan? Kung kailan ka nakakulong, tsaka ka umitim? Eh paano kasi no? Binilad ako ng warden dyan sa labas. Binilad? Bakit? Eh paano kasi? May nakaaway ako. Ayun! Inampas ko ng silya, hindi matay. Ate, ano bang nangyayari sa buhay mo? Bakit ka nagkakaganyan? O siya, pinabibigay nga pala ni tatay. Bigay ni tatay? Kumusta na si tatay? Wala siya, ate. Mahinang-mahina na. Ano ba naman kasi kayo? Iyansa niyo naman kasi ako rito eh. Ano ka ba naman ate? Nakapagsigaw ka. Alam mo namang walang-wala rin kami. Eh paano kung may mangyari kay tatay ha? Ha? Nandito pa rin ako. Babayaran ko naman kayo eh. Na, ate. Magtutulungan ka naming 4. Bihira kayo. May nangyari kay tatay ha, tandaan ninyo. Habang binubuno ko yung araw na inaantay kong papiyansa nila ako, natuto ko ng paggagawa ng mga handicraft. Kasalukuyan akong gumagawa ng handicraft. Meron lumapit sa akin babae na matanda. Ano kaso mo? Marami. Drugs, shoplifting.
Tapos nakakwentuhan ko siya, tinatanong niya kung ano yung ginagawa ko. Sabi ko, ganito po, ireregalo ko po ito sa kapatid ko, ganun-ganon. Tapos naikwento ko yung buhay ko. Bakit ganon? Kahit marami akong pera, parang kulang pa din. Parang hindi masaya. Gusto mo ng pagbabago? Umpisahan mo na. Ilapit mo sa Kanya ang iyong loob. Sa Panginoon Diyos. Nung mag-ano na ng prayer meeting, hindi ko na malayan yung paa ko. Nakapila na doon sa mga kapwa ko preso. Atin kami ng prayer meeting. Sa prayer meeting, kasi para bang naging magaang ang anong pakiramdam ko. Tapos nawala na yung pagiging yung basagulero ko. Dati wala akong inatupag kundi makipag-away. Tinuturuan kami kung paano namin makilala yung Panginoon Diyos, kung gaano kabait ang Panginoon Diyos sa atin, lalo na sa mga masasama ay nakakalimot sa Kanya. Ay, Lida, may dalaw ka raw, anak mo. Ano po? Isang araw, dumalaw sa akin yung anak ko. Hindi ko pa nga nakilala kasi binata na eh. Ikaw ba yung nanay ko? Ako nga. Tagal-tagal mo kaming hindi inintindi. Sana paglaya mo naman dito, magbago ka na. Bago magpiesta ng Tundo, sinabihan na ako ng kapatid ko na, ate, nakaipon na kami ng pera, konting-konti na lang makakalabas ka na. Tuwan-tuwa na ako noon. Tapos mga 2 linggo pa yun, napiyansahan na ako. Marian! Marian! Lumabas ka rito, nandito si nanay. Nung makalabas na ako, nandun ako sa bahay ng kapatid ko. Pumunta yung anak ko sa akin, kasama niya na yung nobya niya. Malaki na yung tiyan. Sabi niya, Nay, kamusta na? Sabi ko, eto. Tapos pinakilala niya sa akin yung asawa niya. Sabi niya, Nay, mag-aasawa na po ako. Para bang ko na ang bata-bata pa ng anak ko. Bakit kailangan mag-asawa ka agad? Gusto kong makasama pa yung anak ko dahil nga gusto kong maaanuhan niya yung pagbabagong buhay ko. Sa pagbabagong buhay ko, gusto kong makasama siya. Pero hindi ko na magagawa pala kasi yung anak ko mag-aasawa na. Sabi ko, paano ko pa itutuwid yung buhay ko? Bigyan niyo po ako ng sign. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Nung araw, wala eh. Hindi ako pumapasok ng simbahan. Nakikipaglibing ako sa mga kapitbahay namin. Nandun lang ako sa labas. Hindi ako pumapasok ng simbahan. Parang inano ko yung sarili ko na kaya ko itong lahat ng gagawin ko. Ganun, hindi na kailangan ng Panginoon Diyos. Hindi ko talaga nandun papunta na ako ng Quiapo. Doon lang, first time ko talaga nakapunta sa Quiapo. Hindi ko na malayan na nakikisabay na ako doon sa lumalakad ng panahon. Tapos time na nga sa loob ko, sabi ko talaga magbabagong buhay na ako. Lahat ng mga ginawa ko, pinagsisisihan ko na. Yossi! Naglakas loob akong mangutang sa bayaw ko. Nagtinda-tinda ako ng mga candy-candy, kung mga chicharon, kung ano-ano. Kada magkakabenta ko, dinadagdag ko. Hindi ko na malayan na lumalaki na pala yung tindahan ko. Tapos doon, sa anak ko, nakakapagpadala na ako ng mga bigas, kung ano yung may padadala ko sa anak ko. Nung kumikita ako sa pagtitinda ko, kahit pa sulpot-sulpot, bumibili pa rin ako ng shabu, ganun. Tapos tumitira ako, kaya lang hindi nakatulad nung araw na talagang bulto. Yung mga anak na yung manugang ko, tinawag ako ng anak ko. Nay, ang cute ng bata, matutuwa kayo. Masusurpresa kayo kamukha niyo siya. Lango pa ako sa bisyo ko nung kasi katitira ko lang eh. Nung makita ko yung apo ko, sabi ko, parang ito nang magmumulat sa akin kasi ayoko nang nakalakihan na kagisnan na ng anak ko na nagbibisyo ko. Ayoko nang pati pa ang apo ko. Dumating na yung time na talagang ayoko na, sabi ko, magdidesisyon na ako talaga na ito na yung ulat huli.
Kahit gaano kahirap na yung pwede kong pagkakitaan, basta sa marangal, yun na lang ang papasukin ko. Nung nangailangan na yung lola ko, sa bahay, naalagaan ko yon. Nandung palitan ko ng pampers, yung pag-asikaso ko sa kanya, sa gamot, sa pagkain. Hanggang sa nang mamatay yung tiyahin ko, yung lola ko, paalis na ako noon, meron nag-ano sa akin na, baka gusto mo ng trabaho. May naghahanap ng ano sa orthopedic. Ano yun, yung matanda na balian ng buto. Tapos yun nga, inaalagaan ko siya, nandung papalitan mo ng pampers, pag dumudumi siya, pag umiihi siya, paliliguan mo, pakakainin mo, yung, dahil ang hirap niyang kumilos. Kailangan ako lahat ang gagawa para sa kanya. Nay! Sige na, tapos na. Dahan-dahan na, anak ko. Nung makilala ko si Nanay Letty, Nay. isa sa inalagaan Sino ko, kayo? naramdaman ko na napapamahal na rin sa akin yung matanda. Kasi palibhasa, maaga nga ako naulila sa ina. Naghahanap ako ng kalinga ng nanay. Mabait naman sa akin kasi yung matanda eh. Tapos nung na-opera na siya, nung kinausap ako nung manugang niya, kung pwede raw ba akong iuwi doon sa kanila, pumayag ako. Kasi gusto kong makasama pa yung matanda eh. Kakain na daw tayo, Nay. Kain muna po kayo. Oo. Kain ka muna, ha? Sa ngayon, naramdaman ko talaga nagkaroon na ng tamang direksyon yung buhay ko. Mas naging malapit ako sa Panginoong Diyos. Hindi ako nakakalimot sa Kanya magpasalamat. Sa lahat ng mga ginawa niya sa akin, itinuwid. Binigyan niya ako ng pagkakataon na may tuwid ko yung buhay ko. Yung pananampalataya ko malaki na itulong sa akin. Kasi unang-una, nailapit ko yung sarili ko sa Kanya. Pangalawa, nagagabayan ko na yung mga paglaki ng apo ko, mga anak ko na nasigig maayos na yung pag-ano namin, relasyon. Pinasasalamatan ko sa buhay ko yung nagkaroon ako ng mga kapatid kong mababait, na kahit nang ganito ko, naintindihan nila ako, kahit na naging ano ang buhay ko nung araw, natanggap nila ako, inunawa nila ako, mga anak ko. Hindi ako kinahiya ng mga anak ko. Pag dumarating ako, nandun yung pananabik. Sabi ko nga sa mga anak ko, pag ako nagkasakit, ayoko maging pabigat sa inyo eh. Sabi ng anak ko, bakit, Nay? Kasi pupunta ako sa Hospicio de San Jose, doon na lang ako sa mga mga matatanda. Hindi ako magpapaalaga sa inyo, basta doon na lang ako. Mag-aalaga na lang ako ng kapwa ko matanda o kaya ako kung may matandang may sakit, alagaan ko. Misa sabi ng anak ko, Nani, nagbibiro ka naman. Andito naman kami. Maraming gusto talaga magbagong buhay. No? Maraming gusto talaga magbalik loob. Pero walang suporta, walang pagkakataon. Sa palagay ko, kay Nida, nagkaroon siya ng pagkakataon. At nakita niya yung dignidad ng kanyang pagkatao na, hoy, pwede pala ako magtrabaho. May magagawa pala ako. Diyan pumapasok ang konteksto ng bukasyon. Kasi kadalasan, pag may conversion experience, kung tunay ang conversion experience, may pananaw na tawag sa Diyos. No? Na yung tinatawag nga nating bukasyon. Si Dolores Hart, sikat na artista sa Hollywood. No? Isipin mo, 25 anyos lang siya. No? Sikat na sikat, artista, Hollywood, bidang-bida. Sabi niya, ito lang ba ibig sabihin ng buhay? Maging sikat, maging maganda, maging bida, tinitingala ng mundo, parang kulang pa. Tapos yung nagsushooting sila madalas, pumupunta siya sa isang simbahan. No? At doon niya hinaharap yung sarili niya, doon niya hinaharap ang Diyos niya. Iniwanan niya ang Hollywood at pumasok sa kumbento at nagmadre. No? At hindi lang madre, contemplative sister. No?
kung tunay yung pagbabago ng tao, kung tunay yung pagbabago ng puso ng tao, papasok at papasok yung tawag ng Diyos. No? May kasabihan, the Lord draws straight with crooked lines. Kasi ang daming hamon sa buhay, no? Baluktot, madalas mga iba't ibang karanasan, pero ginagamit ng Diyos yan upang palapitin tayo sa Kanya. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Ang conversion, yung pagtalikod sa maling gawi, pagkapit sa pagkatao ng Diyos at pagmamahal sa kapwa, yan ay walang katapusan hanggat tayo ay humihinga. Hindi natin masasabi na tapos na ang conversion experience ko, nagbago na ako. Kasi patuloy ang buhay, syempre patuloy din ang tukso, ang hamon sa buhay. Kaya ang sinasabi nga nila, ang imaheng ginagamit nila ang conversion experience parang isang spiral, no? Palalim ng palalim. No? Bahagi ng kasalanan ay yung pagbulong sa atin na, sisirain ng Diyos ang plano mo. Ang Diyos ay parang balakid sa iyong kalayaan, sa iyong paghahanap ng pagkatao mo at ganap na buhay. Pero kung tutuusin, hindi eh. Kasi siya nga ang may orihinal na plano. Ang Diyos ang may plano nung nilalang niya tayong mga tao. Meron siyang pangarap eh. At meron siyang pangarap para sa ganap nating buhay. Nasira nga lang ng ating pagsuway, ng ating kasalanan. Kaya ang conversion ay parang pagbabalik dito sa napakaganda at napakasimpleng plano ng Diyos para sa atin. Grasya yan eh, biyaya yan eh. Pero dapat buksan din natin ang ating puso, no? Yung sinasabi nga nila, we need to cooperate with grace, no? Kasi kung hindi natin gagawin ang ating bahagi, parte, maski gaanong pagbulaga o pagyanig ng Diyos sa atin, hindi tayo gigising, no? Hindi tayo magbabagong buhay. Kaya maski kumakatok na ang Panginoon, maski nag-aanyaya na ang Panginoon, wala siyang magagawa, hindi niya tayo mapipilit kung hindi lalambot yung puso natin sa Kanya. Kaya ang conversion ay sana huwag nating katakutan, huwag nating panghinayangan, huwag ikasasama ng loob. Minsan pag nakarinig tayo ng iba, pagbabalik loob, parang ang bigat-bigat sa kanila. Hindi. Yan ang isa sa pinakamagandang mangyayari kasi babalik ka doon sa ugat ng iyong pagkatao. Babalik ka sa ugat ng iyong buhay. Babalik ka doon sa kapayakan at kagandahan ng katotohanan na nagmumula sa puso ng Diyos. At huwag kang matakot, no? Yakapin yon ng buong kaligayahan. Saan kami tutungo, kaming makasalanan? Saan kami susulong, dahas laging kapisan? Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw po ang hantungan. Sino kayang uusig sa di makatarungan? Sino kayang lulupi
sakim na umiral, sa sino mang sa Diyos mulat, katarungan magbubuhat. Kaloob mong talino, atas mo'y pagyamanin, sa pakikihamok lagi na